Mga bagay na nakakawala ng pagod at nakakapagpasaya sa aming OFW. Una kapag ang asawa ay matino, isang karangalan na yon. Malayo sa chismis, umiiwas sa mga chismis, at umiiwas sa tukso. Hindi siya pakalat-kalat sa kalye, sa kapitbahay, sa mall, sa mga lakaran. Although na walang masama sa mga ganitong lugar, pero kung ikaw na lang ang laman yon, mag-isip-isip ka na, lalo na kung kapansin-pansin ka na. Pag nabalitaan yan ni Biyenan, kahit pa sabihing wala kang ginagawang masama, tingin mo, ano iisipin yon? Matutuwa ba siya sa'yo? Kung may attitude pa si Biyenan, lalo na kung kontra sa'yo, baka isipin yon, winawaldas mo pinagpaguran ng kanyang anak sa abroad. Pinapabayaan mo mga anak mo, di mo inaasikaso bahay nyo. As much as possible, iwasang bigyan ng dahilan mag-away kayo ng inyong asawa dahil sa ganitong mga usapin. Di ko naman sinasabing i-deprive nyo ang sarili nyo magsaya. Pwede naman kayong magsaya kasama ang iyong pamilya. Yan ang pinakasimple pero remarkable at magandang maging alaala. Pangalawang bagay na nakakapagpasaya sa aming mga OFW. Kapag nag-aaral ng mabuti ang mga anak, kahit di naman siya katalinuhan, yung responsable lang, bonus na lang yung award, bonus na lang yung pagiging matalino. Siyempre, di naman lahat ng pamilya ay nagkakaroon ng matatalinong anak. Pero kung meron man, praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga sa Kawikaan 10:1, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. So balik tayo sa pagiging responsable. Ang responsableng anak ay yung di nagbibigay ng alalahanin, di nagbibigay ng sakit sa ulo, di nagpapasaway, di inilalagay sa balag ng alanganin mga magulang, o di nagbibigay ng kahihiyan kay mami o kay daddy o sino mang nag-aalaga sa kanya, ay sobrang achievement na yon para sa aming mga parents. Kaya nga sabi sa Bible sa Kawikaan 19:26, ang anak na suwail sa magulang ay anak ng masama at walang kahihiyan. Pangatlong bagay na nakakapagpasaya sa aming OFW. Kapag kasundo mo ang mga in-laws mo, wala na atang sasaya pa sa aming OFW kung nalalaman namin magkasundo ang magbiyenan, pati ang magbalae na naghahatiran pa ng ulam at nagdadamihan. May peace and harmony, nagkakasundo. Hindi yung inalalabas ang baho kapag hindi nagkakasundo. At isang paraan para maiparamdam at maipakitang mahal mo ang asawa mo ay yung mahalin mo din yung kanyang magulang. Kahit pa hindi karapat-dapat o kahit na respeto na lang kung ayaw mong mahalin o malayo talaga ang iyong kalooban mo sa iyong binan. Malaking bagay na yung respeto. At ang pang-apat na bagay na nakakapagpasaya sa aming OFW. Kung nalalaman naming nais ninyong tulungan kami na maghanap buhay sa kahit na anong mabuting paraan. Minsan nga gumagawa pa kami ng paraan para matulungan yung asawa o anak namin. Halimbawa sa tindahan, nagdadagdag pa kami ng puhunan. At kung gustong makapasok ang anak sa trabaho, naghahanap pa kami ng koneksyon. Kung may maitutulong din lang, may allowance pa kahit kumikita na siya. Tama ba? Alam nyo, mas mapapaiksi ang paghahanap buhay ni OFW kapag alam niyang may tumutulong sa kanya sa paghahanap buhay. Sa halip na 5 years ang kontrata, pwede nang maging 3 years. Guys, kung may nais kayong idagdag dito sa mga nakakapagpasaya sa ating OFW, comment lang sa baba. At maraming salamat sa inyong panonood. Paki-share nyo naman ito sa inyong mga kaibigan. See you and God bless you.